Narito na ang PTV Balita Ngayon. Nagsimula na ang Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting na dinaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Gyeongju, South Korea. Sa opening speech ni South Korean President Lee Myung-jae na mula sa summit host country, sinabi nito na napapanahon ang pagtitipon ng APEC leaders ngayong nararanasan ng mga hamon sa malayang kalakalan, uncertainty sa global economy at ang ilang issue para sa patuloy na pagyabong ng pandaigdigang trade at investment. Tinalakay naman sa nasabing pagpupulong ang usapin, polisiya, best practice at iba pang programa na maaring maisulong para sa patuloy na pagpapalakas ng ekonomiya sa rehiyon. Samantala, nauna ng kinamusta ni Pangulong Marcos Jr. ang lagay ng mga Pilipino sa South Korea para ilatag kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa pagsusulong ng kapakanan at karapatan ng mga overseas Filipino workers. My fellow Filipinos, I want to assure you, hindi kayo namin nakakalimutan. We work very hard to make sure that government services reach you all the way here in Korea or wherever you are. Ang pagtatayo ng konsulado ay isang mahalagang hakbang upang mas mapalapit ang serbisyo ng ating pamahalaan sa bawat Pilipino dito sa Busan at sa mga karatig na lugar tulad ng Ulsan at Gimhae. Soon, you will no longer need to travel all the way to Seoul to renew your passports, to submit civil registry documents, and to legalize your documents for use in the Philippines. Sa ibang balita, patuloy pa rin ang pagbuga ng abo ng Canlaon Volcano sa Negros Island. Ayon sa PHIVOLCS, alas 6:30 ng umaga nang magbuga ng abo ang bulkan na tumagal ng 7 minuto. Ang abong inilabas ng bulkan ay umabot sa 250 meters. Patungo ang abo sa direksyon ng Hilagang Kanluran. Nananatili ang Alert Level 2 sa Bulkang Canlaon. Ibig sabihin nito, bawal pumasok ang sinuman sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Bawal ding magpalipad ng mga eroplano malapit sa bulkan. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Tricia Aragon.